Ayan guys, punta naman tayo dito sa may swimming pool area. Tingnan natin. So, kahapon nagpuno na sila. Itakit lang tayo. Yan. So, medyo madumi pa siya. Pero, itatry nila mamaya siguro yung pump saka yung filter. So, napuno na yan. So, nakakabit na yung pump, yung filter. Tapos, na-install na din nila yung mga lights. Ayan. So, konting linis na lang yan. Pero at least yan, medyo, ano na siya, patapos na. Ayan guys, so yun yung update for this week. So, I doubt kung matatapos yan today. Kasi supposedly today nga yung, ano natin, sinabi nila matatapos nila. So, feeling ko mag-extend ulit ito. So, tinatanong ko pa sila kung kailan na yung final estimated time nila, kung kailan matatapos. Ayun guys, so nandito tayo sa pinapagawa naming swimming pool. Sa totoo lang nung mga nakaraang araw, no, para medyo tumataas na yung tension between me and the contractor. Kasi supposedly, sabi nila 2 to 3 months yung completion date. So ngayon, ika 4th month, mula nung sinimula yung swimming pool. So hindi pa rin sila natatapos. So, especially nung mga nakaraang linggo. Kasi sunod-sunod na araw na halos walang gumagawa. And kung hindi nyo napanood nyo yung mga previous episodes ko, dito kasi sa pinapagawa naming bahay, yung contractor namin dito, so meron kami ng problema, so may ongoing complaint kami. So isa yun sa mga sign kasi yung parang delay sa project and then unti-unting nawawala yung tao. Ito guys, so ito yung pinagawa naming rest house. So currently meron kaming ongoing complaint dyan na final. Kasi nga, ang daming mga deviation sa contract, ang daming deviation sa plano. So, kung gusto nyong balikan yung previous episode namin, ilalagay ko dito yung link ng mga previous episode na dinetalyado ko yung mga ginawang deviation sa plano saka sa contract. Saka yung mga early warnings din na posible na manuloko yung contractor. Yan. Pero dito sa swimming pool guys, iba yung contractor namin dito. So, actually medyo up and down yung yung relationship ko sa contractor. Kasi nung first episode, doon diniscuss namin kung magkano yung pagpapagawa ng swimming pool, kasama tong trellis. So, talagang all praise kami sa kanila. Kasi parang, no first 2 months, sobrang okay sila. Mabilis gumawa, lagi kami updated. So, highly recommended ko sila. Pero after 2 months, medyo nagbago. Medyo nag-slow down yung paggawa, nawawala yung tao, especially nung mga nakaraang linggo. So like for example, last week, Saturday, walang gumawa. So sabi nila, may kinukomplete lang kasi silang project, so walang tao. So sabi ko, okay lang po, sige. Sabi nila, by Sunday, dadalhin nila lahat ng tao nila dito. So on Sunday, tinanong ko kung anong oras pupunta. Sabi nila, walang makakapunta kasi napagod. Dahil parang late na silang natapos dun sa pag-handover nung ginagawa nilang project. Tapos guys, nung Monday, wala na naman pumunta kasi sabi naman nila, inaayos nila yung schedule ng tao. Tapos, Tuesday, wala ulit pumunta kasi naghahanap pa daw sila ng tao na ilalagay dito. Tapos Wednesday, nagka-problem yata sa sasakyan, walang nakapunta. So may gumawa lang parang Thursday and Friday. Tapos Saturday, wala uling gumawa kasi parang sabi nila, malakas yung ulan dun sa area nila. So hindi makakapunta yung mga workers. Kaya yun guys, so medyo nag-aalala na din kami kung matatapos to. So sabi naman nila this week, try nilang tapusin. So to be fair naman sa kanila, so ngayon nagpadala na sila ng worker mula no Monday. Yeah, I think Monday dire-diretso na. So today is Wednesday, so 3 days ng straight na may gumagawa. Pakita ko sa inyo yung update ng swimming pool saka ng trellis na pinapagawa natin.
Ayan guys, so currently, ang ginagawa nila ngayon, nagbaback job sila dyan sa trellis natin. To be fair naman sa kanila, kasi nung dati, nagka-problem tayo dun sa mga ano natin, tiles. So may mga gapak, so ni-raise namin yun sa kanila. And yun, pakita ko yung video nung, kasi kinatok natin yung mga tiles and may mga narinig tayo na madaming gapak. So ngayon, nire-replace nila to ngayon. So to be fair naman sa kanila, ina-action na naman nila. So yung mga ni-raise namin concern sa kanila. So currently yon, tinanggal nila yung mga tiles, tapos pinapalitan nila. Ayan guys, so yan, binaklas nila lahat yan ng tiles ngayon kasi i-replace nila yan. Naayusin nila yung mga gapak na nakita natin. So, good job naman sa kanila kasi inaayos nila. Yan. So, aside dun sa pag-aayos ng mga gapak na tiles, yan, na-install na rin nila yung ibang tiles natin dito sa kitchen area natin. Yan guys. Tapos dito sa swimming pool, wala pa masyadong update. So, inintay pa natin ikabit yung filter, yung pump, saka yung mga ilaw. So, tingnan natin kung may kakabit nila yan this week. Kasi ang promise nila, this week matatapos na to. Hi guys, yan. So, 4 months and 1 week mula na pinastart natin itong swimming pool. So, titingnan natin yung naging progress. Actually, ano to, na-move yung ano natin, timeline, yung time of completion. Kasi supposedly, sabi nila kahit ng 2 months to 3 months. Pero ngayon, ano na siya, na-move siya ng, ano na tayo ngayon, 4 months and 1 week. So, na-move siya ng na-move. Tapos, supposedly guys, supposedly this week na yung completion. Pero, parang sa nakikita ko, hindi pa rin siya matatapos this week. So, tinatanong ko sa kanila kung kailan talaga ito matatapos. Kasi ano siya parang delay na. More than 1 month na yung delay mula sa usapan namin. Ayun. Pero to be fair naman sa kanila, so this week, parang dire-diretso na yung gumagawa ng tao. Except lang yata nung Thursday, parang umuwi yung mga worker kasi parang naubusan sila ng materyales. Ayan guys, puntahan natin yung swimming pool. Tingnan natin yung mga ginagawa ngayon. Ayan guys, so ngayon nagtatapos sila ngayon ng pagta-tiling works. So ito para tinatapos nila tong waterfalls area natin. Ayan guys, tapos dito sa trellis natin, tinatapos nila yung mga ni-raise natin last time na parang mga gapak. So, pinapatapos nila yan. So, pinalitan nila yung mga tiles. Yan. Tapos ito guys, nag-deliver naman sila ng yung mga tiles na ipapalit nila. So, at least, may mga materyales na tayo. Ayan guys, tapos dito sa bubong natin ng trellis, yan, pinalagyan na nila ng flashing. So, may palibot na yan ng flashing. Tapos dito sa swimming pool natin guys, actually medyo madami-dami pa ditong gagawin kasi hindi pa naka-install yung mga ilaw, yung pump, saka yung filter natin. Tapos sa trellis yan, medyo madami pa rin yung gagawin kasi hindi pa wala pa yung mga finishing na iba. So like yung mga butas na yan sa upper ng wall, kailangan lalagyan pa din yata yan ng glass block. Tapos sa kitchen natin, yan, hindi pa rin yan tapos. So may mga gagawin pa dyan. Yan guys, tapos punta naman tayo sa pump room. So dito sa pump room, medyo madami-dami pa rin ditong gagawin. Kasi since hindi pa na-install yung pump natin saka filter, yan, hindi pa na-finish tong mismong pump room natin. Kasi pag na-install dyan yung filter saka yung pump, i-flooring pa to. Tapos lalagyan to ng pinto, ng grills.
Ayan guys, tapos dito sa trellis natin, ano yan, meron pa dapat diyang mga nakasabit na mga halaman. So, part yun ng contract namin. So far wala pa kasi inintay pa nga natin ma-finish itong mismong trellis natin. Pero yan, nakakabit na yung mga lights, naka-install yun na yung mga lights natin, saka yung PVC ceiling natin. Tapos guys, ito, yung palibot natin ng ng swimming pool, ano yan, sabi nila lalagyan pa din nila yan ng landscaping. So may mga grass diyang i-install. So far wala pa. Kasi nga tinatapos pa din tong mismong natin, swimming pool. Ayan guys, so yun yung update for this week. So I doubt kung matatapos yan today kasi supposedly today nga yung sinabi nila matatapos nila. So feeling ko mag-extend ulit to. So tinatanong ko pa sila kung kailan na yung final estimated time nila, kung kailan matatapos. Ayan guys, so site visit tayo today dito sa pinapagawa naming swimming pool. So I think it's been more than 5 months simula nang gawin tong swimming pool. Kasi nag-start tayo February. So February, March, April, May, June, July. So almost 6 months na simula nang start tong swimming pool natin. So nagkameron ng mga ilang delays. So papakita ko sa inyo yung update dito sa ginagawang swimming pool. Yan guys. So ang ginagawa ngayon sa swimming pool, daw sila ngayon, nagfi-fitting. So kinakabit nila yung, ayan, yung mga bilog na yan. So parang dyan, yung mga pump, saka yung filter. Yung mga tubo, pagkakabitan ng tubo natin. And so far, kulang pa tayo. Ito yung pump room natin. Hindi pa tapos kasi wala pa yung filter saka yung pump. Tapos ito, iniintay pa nating matapos tong yung pagtutubo nila. Kasi wala pa nga yung pump saka filter. Pero so far, yung structure, tapos na siya. Okay na yan. Yan guys, so pakita ko sa inyo. Itong side na to, parang infinity pool yung design niya. So yung tubig tatapon yan dyan, yan, aapaw yan dyan. Tapos ito sasaluhin niya yung tubig, tapos marirecycle din yung tubig, papasok ulit yan sa loob. So kukunin yung tubig dyan, pupunta doon sa filter room natin, saka sa pump room. Tapos pagkalinis, ibabalik niya ulit dito sa loob ng swimming pool. Okay, so dito naman tayo sa front. Yung front natin, ito yung pinadagdag namin. So may additional na parang fountain area dito. So yan, so additional yung pinagawa. So mangyayari, dito, kita nyo yan. So may lalabas na fountain dyan, papunta dito. So aside pa dun sa fountain na papunta sa swimming pool. Ayan guys, so ito naman yung section ng natin, parang kiddie pool, tapos at the same time, jacuzzi. Yan, so tapos dito sa front, dito dyan, bumabaksak yung tubig sa parang may fountain effect dyan. Ayan guys, tapos ito naman yung kitchen area natin. So ang kulang na lang dito, yun, so pagkabit ng gripo, saka yung mga cabinets natin. So may cabinets dyan, may cabinet dito sa ilalim, tapos meron ditong parang cabinet sa may bar area. So ang sabi sa amin, parang ginagawa yung cabinet off-site, tapos pagtapos na, i-install na lang dito sa natin, kitchen. Ayan, dito naman tayo sa trellis natin guys. So dito sa trellis, ayan, nakabit na tong ito, hindi pa lang ko ng tawag dito, pero lalagyan to ng halaman. Yan, kakabit yung halaman dito sa wall para may design siya. Tapos dito sa may stage area, yan, punta tayo dito. Yan, so para pag may event, meron tayong mini stage dito. Tapos itong likod, parang kinabitan siya ng bakal, parang siya, pwedeng gawing backdrop kapag may mga events. Ayun guys, so far yan yung update natin dito sa swimming pool. Balikan ulit natin next week kung ano yung mga magiging update. Sabi mo, hello vlog! Hello vlog! Ayun guys, so nandito tayo sa pinapagawang swimming pool. Tingnan lang natin kung anong naging update na. Kasi last week hindi tayo nakabisita kasi pumunta tayo ng Bali, Indonesia. So yan, check natin.
Ayan guys, so far wala na namang gumagawa, ilang araw na namang walang gumagawa. So nung mga nakarang araw okay lang kasi may bagyo, so understandable. Pero ngayon ilang araw ng mainit, wala pa din gumagawa. So tingnan natin, ang sabi sa akin Tuesday sila babalik. So far sila, naglilinis na lang nito, nakabit na yung mga fittings, kulang na lang talaga ng pump, saka filter natin. Saka yung mga ilaw. Saka dito sa trellis natin, yan, yung mga final touches na lang kulang natin dito. Silipin natin itong jacuzzi. Ayan. Sabi, baka mahulog ka dyan. Wow. Hi! Hello. Baba ka, baka mahulog. Tingnan naman natin itong may waterfalls dito. Ayan. So may na, yung parang fittings na nilagay dyan. So na lang talaga yung mga pump, filter, yun na lang yung kulang natin. Yan. So far guys, ayun muna yung update natin for today. Ito pala yung kitchen. Meron pang, hindi pa na-install yung mga cabinets, kulang pa din. Hi guys, yan. So we are back dito sa pinapagawa nating swimming pool. Bali 7 months simula nung mapa-start natin to. Kasi nag-start tayo dito February of 2024. So sabi sa amin ng contractor, dapat tapos na siya by 2 to 3 months. Pero inabot tayo ng 7 months. Kasi na ngayon, August. So February, March, April, May, June, July, August. No? 7 months na tayo. So yan, but finally naikabit na yung filter natin, saka yung pump, saka yung pool natin is medyo patapos na siya. So papakita sa inyo yung mga naging progress dito sa swimming pool. So dito muna tayo sa pump room guys. So dito sa pump room naikabit na yung natin, filter. So ito yung filter natin, Hayward DE filter. So ito talaga yung pinili namin kasi yung research namin maganda kapag Hayward yung equipment na gagamitin natin. Tapos yung pump natin, ito, Hayward din, Max Flow pump, Max Flow XL pump. Actually, medyo nagka-problem kami dun sa contractor kasi yung unang binibigay nila sa amin, yung dadala nilang equipment is, Swim Pro. Swim Pro yung plan sana nilang ikabit. Pero sa kontra kasi namin, saka sa usapan namin, malinaw na ang gusto namin na ikabit is Hayward. So, specific siya sa kontrata namin na dapat Hayward. Pero sinasabi kasi nila, yung Swim Pro is actually Hayward din. Pero sa amin naman kasi, specific na Hayward, hindi namin sinabi na Swim Pro. So, kaya nagdagdag kami doon sa price nila kasi ang preferred brand namin is Hayward. Pero yan, finally, naikabit na naman siya. So, itetest natin siguro today. Tapos, ang kulang na lang dito sa pump natin na syempre yung grills, mga final touches dito sa pump room. Ayan guys, punta naman tayo dito sa may swimming pool area. Tingnan natin. So, kahapon nagpuno na sila. Itakit lang tayo. Yan. So, medyo madumi pa siya. Pero, itatry nila mamaya siguro yung pump saka yung filter. So, napuno na yan. So, nakakabit na yung pump, yung filter. Tapos, na-install na din nila yung mga lights. Ayan. So, konting linis na lang yan. Pero at least yan, medyo, na siya, patapos na. Dito na lang sa jacuzzi natin, saka sa swimming, sa pang kids area, meron pa sila isa ditong parang tinatapos. Yung parang tubo doon, nagka-problem kasi sila doon. Parang hindi maayos yung pagkakaset ng tubo, so medyo naka-ultaw siya. So binabago nila yan ngayon. So ayun pa lang yung kulang. Pero yan, meron na ding ilaw, nakabitan na nila kahapon. Tapos, dito sa isa, yung overflowing na falls natin. Yan, wala pang tubig, so matatry siguro yan mamaya. So, konting mga final touches na lang yung kulang dito sa swimming pool. Tapos, dito naman tayo sa side, guys. So, ito kasi, diba, yung itsura niya, yung design dito is parang infinity pool. So yung tubig tatapon tatapon dito sa area na to.
So kahapon, nalagyan na rin nila ng parang sabi nila ano to, rubberized na paint. Yan. So dito pupunta yung tubig na matatapon from the pool. So para siya nag-overflow. Ayan. So, ang mga kulang na lang dito siguro yung mga final na linis para malinis na malinis siya. Saka yung mga sobrang grout, yung mga ganun, no? Kasi medyo pangit siyang tingnan. Tapos yung ginagawang tubo dun sa loob. Saka ito may nakaultaw pa din ditong tubo sa may labas. Saka itong area na to. Kasi dapat to, sabi nila is ipapa-landscape din nila yan. Yung palibot ng ating swimming pool. Tapos itong mga tubo natin nakaultaw pa. So, ibabaon yan sa lupa. Ayan. Dito naman tayo sa trellis natin, guys. Actually, ang kulang pa pala dito sa swimming pool. Dapat dito kasi ay merong outdoor shower. So, ito yung area ng outdoor shower. So, dapat part actually ito ng kontrata. Kami na nga actually nagpagawa nitong flooring na to. Kasi ang tagal nilang gawin. So, pinagawa na namin to. So, yung outdoor shower na lang ikakabit nila dito. Tapos sa trellis, ang kulang pa is yung mga final na design. Like ito, dapat to meron pa siyang PVC na design. Tapos yung cabinet natin, hindi pa rin nila na-install. So dapat meron ditong parang wine cabinet. Tapos dito may cabinet din. Tapos dito sa ilalim may cabinet pa yan. And then dito yung gripo na lang natin. So wala pa. Tapos dito sa pinaka-trellis natin, ito dapat kasama sa contract namin. Dapat may mga ano to, halaman eh. So may mga nakasabit na halaman dyan. Siya yung magiging design dito sa trellis natin. Saka mga final touches na lang siguro dito. Ayan, kasi nung umulan pumasok yung tubig kasi hindi nila masyadong nasarhan yung may pagitan kasi, may konting pagitan siya. So yan, dapat linisin pa to. Saka dito sa ceiling natin, merong ibang mga nakausli pa eh. So baka ipaayos namin yan kasi hindi maayos yung pagkakabit nila. Yan, kita nyo? May mga nakausli pa na area. But yan, almost done na naman siguro to. Konting linis na lang. Ay, dito pa pala oh. Siguro ano na lang to, screw na lang yung ilaw natin. Yan, so malapit-lapit na to. Tingnan natin kasi sobrang delay na sila eh. Dapat 3 months to. So ngayon 7 months na. Ayun guys. Tapos dito sa landscaping natin, ito Carabao grass yung pinalagay natin dito. So mula doon sa may pinakaunahan, except lang doon sa may pinaka front kasi yung isang section doon ano lang, Bermuda grass para mas maganda-gandang tingnan. Tapos the rest, ano siya, Carabao grass na. Yan. Supposedly hanggang dito lang yung Carabao grass natin sa may swimming pool kasi medyo malaki yung palalagyan kung papalagyan natin lahat. Pero naisip namin, yan, pinalagay na din namin. So yan, mga bagong tanim pa yan. Kita nyo yung mga color brown. Hanggang dun sa dulo. Yan, pinalagyan na din ng Carabao grass kasi kapag wala yung grass, yung mga damo talaga yung tumutubo, medyo tumataas yung mga damo. So mas maganda siya para malinis tingnan. Pinalagyan na lang namin ng Carabao grass hanggang dun sa dulo.